archipelago in Southeast Asia. Each island in the Philippines offers rich heritage, diverse natural resources, unique quality products, and a nation full of warm and hard-working people. Sustainable and resilient infrastructure is crucial for the country to share all these, locally and globally. Forging paths and connecting people are essential to boost economic growth and build a better future. From commuters and traders to local and international tourists, the South Luzon Expressway, or SLEX, has been serving all kinds of travelers for many years. SLEX is a regulated expressway maintained and operated by SMC Infrastructure and is the gateway to the southernmost part of Luzon. This 36-kilometer-long highway that runs from Alabang to Batangas has made traveling to the south faster and more convenient. With its 13 access points, SLEX connects several commercial and residential areas in the Greater Manila area and the provinces of Cavite, Batangas, and Laguna. Laguna, with a population of around 4 million, is composed of 24 municipalities and 6 component cities, each with their own sought-after places and products. One of which is Nagcarlan, known for its rich historical and cultural heritage. From Manila, it only takes 2 hours to reach Nagcarlan via the Calamba exit of the South Luzon Expressway. Upon reaching Nagcarlan, one can enjoy its sumptuous specialties, such as the delightful tikoy sa tukil. This delicacy is made from glutinous rice flour that is traditionally cooked using bamboo. Matagal na po ako naggagawa ng tikoy. Tinuloy ko yung pagluluto ng tikoy ng asawa ko kasi siya yung talagang nag-originate na magluto na nakuha niya sa magulang niya. Simula pa noong unang panahon, yun nga ang pinaglulutuan ng matatanda ng tikoy, tapos lulutuin sa isang talyase or sa kawali na doon matagal na lulutuin. Sa paggawa kasi ng tikoy, siyempre gigilingin yung malagkit. Tapos isasama mo din yung mga ingredients. Hahaluin mo. Ginagamit ko kasi bitter na. Tapos mayroon din akong blender para sa cheese, para sa butter. Kaya parang mix na mix siya. Kumbaga hindi hilaw yung pagkakagawa, yung pagkaka-mix ng mga ingredients. Talagang kailangan kasi sa paggawa ng tikoy, yung may lambing, yung matagal, ganon. Hindi pwedeng sandali lang pag mix-mix mo. Okay na yan, luluto ko na yan. Hindi pwedeng ganon. Eto po, isasali na natin yung mixture. Ilalagay mo sa tukil, tatalian mo, isasalang mo, tapos hanggang 11 hours, ayun, 11 hours kung binabantayan. Marami kaming gumagawa dito. Halos iisa din yung lahok. Pero iba-iba nga lang yung aming pagtitimpla. Pero sabi nila nga, mas masarap daw yung tikoy ko. Kasi pag ako nagluluto, may pagmamahal. Siguro yun na iba. Word of mouth. Pag masarap ang luto mo, babalik sa'yo. Ever since, kung ano yung timpla ko, ini-improvise ko pa, hindi ko binabago, hindi pa baba, hindi pa taas.
Ang lasa ng tikoy na Carlan ay yummy, creamy. Malagkit talaga siya, pero hindi matigas. Talagang pagka tinikman mo, talagang maaano mo na yung lasa niya ay naiiba. Parang ganon. Yung pagkakalahok-lahok ng mga ingredients, talagang combine na combine. Balita ko nga, yung gawa ko nakakarating sa iba't ibang bansa kasi from Manila, napunta sila dito para bumili sa akin. Hindi ko alam, yung pala dinadala na nila sa Saudi o sa US o sa Italy. Talagang mas maganda na mas okay yung kalsada kasi mas mabilis yung biyahe, mas accessible sa mga suki, makakarating ng mas malayo yung product. Napakahalaga kasi pag niluto mo yung product mo, mas maganda na yung araw na yun, naandun na sa pagdadalhan mo. Parinisan ng Carlan, ang sarap po. Another variation of the traditional Filipino rice cake that Nagcarlan offers is the bibingka de makapuno. The makapuno adds a rich, creamy texture and distinct flavor to the bibingka, making it a beloved treat for many. Natuto po ako magluto ng bibingka dito sa pinsan ko. Tinuruan nila ako kung paano magtimpla ng bibingka. Hanggang sa ngayon, na-perfect ko na yung bibingka at meron ng ibang flavor. Sa pagluluto po ng bibingka, ito po ang kailangan. May giniling po tayong bigas, asukal, baking powder at meron pong makapuno. Una po natin gagawin, ilalagay po ang asukal. Bago ihahaluin po muna hanggang sa matunaw ang asukal. Susunod na po natin ang baking powder. Bukod po sa makapuno, pwede pong lagyan ng gumaan, pwede pong itlog na maalat, saging, pwede rin. Ang pinakagusto po talaga ng mga bumibili sa akin ng makapuno. Pagkatapos po nating tunawin yung baking powder, kasama na yung asukal, ay pwede na po tayong magsalang ng bibingka. Kailangan po mainit na yung salangan kasi po para pagsalang mo ay mabilis na siyang maluto. Pagka ako mag-start ng magluto, saka ko po ilalagay makapuno. Niluluto po ang bibingka sa bunot na may gatong sa ibabaw at meron din sa ilalim. Sa ibabaw, yun talaga ang para parehas silang luto, ilalim at ibabaw. Masarap na kapares sa kinakain ang bibingka ay sa kape. Para din tong puto na pwede rin po sa dinuguan na ang kaulam ng bibingka. Ang mga pumupunta po dito ay merong mga taga Maynila, mga taga ibang lugar para po makabili sila ng bibingka. Malaking epekto po ang magagandang kalsada kasi marami pong nakakarating dito sa amin ng mga turista na para makabili sila ng bibingka dito sa amin. Iniimbitahan ko po ang mga turista na dumadayo dito sa Nagcarlan na tikman po ang bibingka na luto ko na may makapuno para po masubukan nila kung gaano po ito kasarap. Bibingka lovers will have a feast when they visit Laguna, as not just one town offers rice cakes in the province. Travelers can also head to the city of Biñan. From Manila, it only takes about an hour to reach the city of Biñan via the Southwoods exit of the South Luzon Expressway. Here, you can find the famous Puto Biñan. A soft, slightly sweet rice cake is often enjoyed as a snack or dessert. Its unique texture and flavor have made it a favorite treat in the region. Pag sinabing Biñan kasi, trademark na Puto Biñan. Nung araw kasi, malapit kami sa release ng tren, inaalok ang Puto Biñan. Kaya siguro nakilala ang Biñan sa pagluluto ng puto. So, traditional talaga siya. Tsaka naging parang kulturo na ng Biñan. Pag sinabing Biñan, Puto Biñan.
So, ang puto binyan kasi actually made of rice talaga siya. So, ginigiling, pinapaalsa, mga after 2 days, tinitimplahan ng asukal, ng liya. So, after 2 days, pwede na siyang lutuin bilang galapong. Ito rin yung mixture ng aming galapong. So, meron na siyang asukal at liya. So, nilalagay ko na siya sa tray ng aming round tray. So, ayan siya. So, i-cover na natin yung ating galapong. So, after 15 to 20 minutes, saka natin i-open ulit. Saka natin lalagyan ng mga toppings like cheese, egg, tsaka milk. Yung aming puto binyan kasi wala namang nagbago since nung sa aking grandmother. So, na-improve lang siya, yung lasa, ganun pa rin, wala namang pinagbago. So, yun ang maganda doon. At everyday kami nagluluto. So, everyday fresh yung luto namin. Sa isang araw, siguro nakakapag-produce kami ng mahigit 500 to 700 boxes. Especially pag holidays, so yung peak season, Christmas, tsaka New Year, mas doble or triple pa. Sa mga hindi pa nakakatikim ng puto binyan, yung texture niya talaga is pino at malalasahan mo yung toppings niya, yung cheese, egg, tsaka milk. Yung original ay yung pinaka-bestseller namin, tsaka yung salted egg. Aside from that, meron din kaming ube at corn and cheese. So marami pang iba. Nasasarapan sila sa aming puto binyan kasi nga fresh at bago. Maaga kami nag-start, 2 AM pa lang. So, dapat before 7, ma-dispose na namin sa mga dealers tsaka sa mga resellers yung mga puto binyan. Sobrang laking tulong ng mga expressway kasi yung mga raw materials namin nagagaling sa Manila. So, through that, nadadala dito yung mga raw materials na ginagamit namin sa puto binyan. Mahalaga itong matikman ng bawat Pilipino kasi nga ito ay gawa sa Pilipinas. Traditional ng binyan. So, very native talaga ang puto binyan at gawa ito sa binyan talaga. Your food trip in Laguna does not end here. A local eatery that started in 1985 should not be missed. Tuding's Original Pork Chop House is an all-day Filipino breakfast restaurant popular for their signature dishes that have become favorites of locals and tourists alike. Ang Tuding's Original Pork Chop House po ay nagsimula noong 1985 sa lutong bahay lamang po muna. Naisipan po ng aming Tita Tuds na mag-try ng pork chop silog. Then nag-click naman, kaya hanggang ngayon, dumami na po yung aming mga customer. Malambot ang aming pork chop, sariwa ang karni, plus idagdag natin yung chili powder flakes namin kasama ang suka. Kaya mas nagustuhan ng madlang people at tinatangkilik nila ito hanggang ngayon. Ito po yung aming pork chop. Pinakuluan po namin ito ng 30 minutes. Nakalagay po ng lemongrass, tanlad, paminta, at yung secret ingredients po namin para maging malambot siya. Simple lang naman po ang pagluluto ng aming pork chop. Ganito lang po. Ilulublob lang po siya sa kumukulong mantika, yung mainit na mainit para po crispy-crispy. Pag kinain mo ay malutong. Bukod sa pork chop, nagkaroon po kami ng tapa, bangos, at tocino. Para po sa Tuding's Original Pork Chop House, napaganda po nang nagkaroon ng SLEX. Yung mga customer namin na sa ibang lugar, nakakapunta po sila dito. Katulad ng Batangas, Maynila, Quezon City. Tapos may mga customer din po kaming pagkadating nila ng galing ibang bansa. Kami po yung pinupuntahan nila kasi nami-miss daw nila yung pork chop namin. Kapag dumarayo po kayo ng Laguna, wag niyo pong kalimutan. Pumunta po sa Tuding's Original Pork Chop House. Matitikman niyo po ang kakaibang pork chop. Hindi lang po malanamnam, malambot at malasa. Mura pa.
Laguna's economy is diverse, with major income sources coming from different industries, including tourism, agriculture, services, and manufacturing. For Binyan, their shoe manufacturing industry has contributed largely to the city's growth. One business that continues to thrive is Calatin Footgear. Ang footwear business dito sa Binyang nag-start since mga lola ko. Nabuhay ako na footwear na ang kinagisnan namin kinabubuhay dito sa Binyan. Then, nung panahon ng nagkaroon ng globalization, doon nagkaroon ng problema ang footwear business dito sa hindi lang sa Binyan, kundi sa buong Pilipinas. Mas dumami ang mga imported dito sa atin. Kumbaga, bumagsak talaga ang footwear business. Maraming nagsarang gawaan, maraming kumbaga nawalan ng trabaho. Isa na rin kami doon na unti-unti talaga. Nagsara kami, hindi na nakayanan eh. Nung pandemic, doon nag-umpisa yung nagbuuli kami ng gawaan, ganyan, unti-unti na. Para ang hirap sa una, pero pinag-aralan, kaya kumbaga hindi isang tao lang ang gumagana. Yung gawa natin, locally made, ang gumagawa ay mga talagang batikan natin manggagawa na nabibigyan namin ng trabaho yung mga senior. Welcome po dito sa aming paggawaan ng sapatos dito sa Binyan, Laguna. Ngayon, ipapakita natin kung paano po kami gumagawa ng magagandang sandals at tsinelas. Step 1, which is nag-i-scarpin po sila. Ina-outsource po natin ang ating mga lete, pinapapadlock po natin siya dun sa ibang lugar. At pagkatapos po nun is i-scarpin na or babalutan po natin ang lete. At pagkatapos naman po nun, meron po tayong mga takong na tinatawag, nababalutan din po nila ang mga takong at ditikitan po nila ng tsapa na tinatawag. At pagkatapos naman po nun ay magdidikit naman po tayo ng mga strap. Pagkatapos po natin ikabit yung mga strap, dito na po tayo sa finishing stage ngayon. Dito na po dinidikitan ng ating mga swelas. Ayan, minimake sure po natin na matibay. Tapos po, dito naman po tayo sa last stage natin na nilalagyan na po nila ng tapak lobo. Ito po ang example na isang finished product po natin. So, nilagyan na po sila ng may insole na po, meron po tayong outsole na tinatawag, at meron po tayong mga takong, at ito po ang tapak lobo natin na final stage natin na idinidikit siya sa ibabaw ng ating mga tsinelas. In a day, ang napuproduce natin is depende sa style. Pero sa isang maglalapat, siguro kaya nilang mag-produce ng around 50 pairs per day. After magawa ang sapatos or sandals, ito na po ang packaging niya, nilalagay namin sa box. So ito po ang sample ng finished product. So ito po ang ating Mikey 3-inch. Meron din po tayong 1-inch. Kami po ay nagpuproduce ng mga plus size sandals. So sizes 8 to 14 po ang naipuproduce namin. At bukod doon, meron din po kaming mga panglalaki. So ito po ang sample ng panglalaki natin. Ayan. Ayan, pwede rin po siyang unisex. And available po ang mga products po natin online platforms. Meron din po kaming wholesale. Ang price range ng mga products natin is starting from 300 to 400 pesos. Depende po sa design yan. Pag mag-wholesale naman po, depende po sa dami ng kukunin yan. Nagre-range lang po yan ng 200 to 300. Alam mo, nakakatuwa na tuloy-tuloy na umu-order sila eh. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na bumibili sila. Ibig sabihin noon, nagagandahan sila sa produkto. Ngayon, yung mga taga-malayong lugar, nakakarating na rin sila dito sa amin kasi mas gusto nilang makita na ikaw talaga yung gumagawa. Kaya kami, pinapupunta namin sila dito, nagpupunta sila dito, nakita nila na talagang produkto talaga ng Binyang andito talaga. Iba pa rin ang nag-epekto nung maganda ang dadaanan mo, ang SLEX natin. Kumbaga, mas madali para sa amin pag-deliver, pagpunta ng mga kliyente dito na para makita nila kung talaga may gawaan ka o ano. Mas napabilis. Skyway, lalo na yan. Skyway, yung SLEX, napakagandang tulong para sa amin, lalo sa negosyo namin. Support local lang po. Dito muna tayo sa ganung bagay, natutulungan natin yung mga kababayan natin na magkaroon ng patuloy na hanap buhay para sa pamilya nila. Kahit may mga senior citizen tayo,
willing sila maghanap buhay basta bigyan lang ng pagkakataon. Ito ang alam nila Kumbaga, ito ang pinagkatandaanan nila, itong hanap buhay na ito. Bakit hindi ba natin ibibigay? Support local lang po. With the presence of the South Luzon Expressway, accessibility to and from Laguna has become more convenient for travelers. Plus, residents and visitors can enjoy frequent trips to and from the province with great ease. For a country divided by more than 7,000 islands, forging paths via access through efficient gateways, extensive toll road networks, and comprehensive expressways are key in nation building. These strengthen connectivity of people within the islands and across the globe. The Philippines finds a partner in SMC Infrastructure in making all these a reality that aims to create more opportunities for all Filipinos.